Bago ko simulan ng episode 4, make sure na nakasubscribe ka na at pakipindot na din ang bell para lagi kang una sa mga video na ina-upload ko. Narito na ang pagpapatuloy ng kwento. Ang simula ng pagbangon ni Ram hindi lang bilang siga ng tundo, kundi bilang lalaking handang ipaglaban ang pag-ibig niya para kay Isabela. Lumaban ang siga sa gabi ng kawalan mula nang matanggap ni Ram ang sulat ni Isabela. Tila nagbago ang lahat sa paligid. Hindi na siya palangiti, tahimik na lang siyang nagtatrabaho bilang kargador sa palengke at sidecar boy sa gabi. Ang dating siga ng tundo, ang matapang palaban at maingay ay naging tahimik, Masinop at masikap. Kung gusto kong makuha siya, dapat ko munang baguhin ang sarili ko, hindi para baguhin ang puso niya, kundi para patunayan na karapat-dapat siyang lumaban. Isang panibagong simula, si Ram ay lumuwas ng Bulacan, kung saan nakipagsapalaran siyang mag-apprentice sa isang auto repair shop na pagmamay-ari ng isang matandang mekaniko. Mula sa pag-aayos ng tricycle sa tundo, ngayon ay natuto siyang magrepare ng kotse, magbasa ng diagram, at unti-unting gumamit ng English sa pakikipag-usap sa ilang customer. Gabi-gabi, kapag tapos na ang trabaho, binubuksan niya ang lumang sulat ni Isabela at binabasa. ulit at ulit, hihintayin kita kahit gaano katagal sa bahay ng mga Mendoza. Samantala si Isabela ay tuluyang ginawang bilanggo sa ginto, may online classes, tutor at mga party na pilit, pero ni minsan hindi na siya ngumiti ng totoo. Bakit hindi mo siya kayang kalimutan, tanong ng kanyang ina? Dahil siya ang unang taong nakakita kung sino talaga ako, hindi kung ano lang ang itsura ko. Pagbalik ni Ram 2 taon nang lumipas, sa isang maliit na auto repair shop sa Maynila, isang lalaking maayos ang bihis, May suot na name tag na R.C. Guevara at may kumpiyansang tindig, ang humarap sa isang mamahaling sasakyan. Marami ang hindi nakapansin sa kanya noon, pero ngayon siya ang pinipilahan. Hindi na siya ang siga ng kalsada, siya na ngayon si Ram, mekanikong may negosyo, may direksyon at may paninindigan. Ang desisyon ng marinig niya sa balita na si Isabela ay ipapakasal sa anak ng isang senador, hindi na siya nagdalawang isip. Hindi ako pupunta para sirain ang kasal. Pupunta ako para ipaalala sa kanya na may isang lalaking nangakong babalikan siya.